So, ang pamagat ng mensahe ay the sacrifices of true love. Yan. The sacrifices of true love. Yan. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay umiibig, may mga sakripisyo palang nakapaloob. E tao pa ho ba rito? So, what are the sacrifices of true love? So, in this sermon, no, in this message, we can evaluate ourselves, no? Talaga bang tayo ay nasa true love? Yun. May tao pa ba? True love sa KOJF Church na binigay sa atin ng Diyos. Sa trabaho, sa negosyo, sa ministry, sa calling, sa gift na ibinigay sa atin ni Lord. No? Sa partner na ibinigay sa atin ni Lord, sa taong ibinigay sa atin ni Lord. So may mga binibigay sa atin si Lord. Ang tanong ay, talaga bang true love ba natin ito? May tao pa ho ba rito? But most especially, syempre, kay God. Amen? So ready na ba kayo? Sabihin mo sa sarili mo, ready na ako. So in the book of Genesis 29, so bear with me, medyo mahaba-haba ito ng konti, pero basahin natin. In the book of Genesis 29, verse 16 to 30, I am reading from the New International Version. Now Laban had two daughters. The name of the older was Leah. Wow, si Leah. Leah, where are you? And the name of the younger was Rachel. Leah had weak eyes. Naku, mapupungay daw ang mga mata ni Leah. Tignan nyo kayo mga katabi nyo kung mapupungay yung mga mata. Yung mga lasing, laging mapungay ang mata nun eh. Hindi lang mapungay, ang ingay pa. Kaya wag nang maglalasing, ha? So, yan. But Rachel had a lovely figure and was beautiful. Pero mas maganda raw si Rachel at saka, wow, meron siyang Coca-Cola body. In bottle, not in can. Ito po ang sabi rito, ha? Hindi po ako nagsisinungaling, no? Yung Coca-Cola body, wala yun. For cinematic purposes. At ang sabi rito, Laban said, it's better that I give her to you than to some other men. So, ibig sabihin si Jacob, may dalawang anak si Laban, pero mas ang gusto niya talaga, no, like niya, love niya, si Rachel. Sabi ni Laban, okay, sige, kaysa naman mapunta pa siya sa iba, sa'yo na lang, no? Sabing ganon. So, stay here with me. So, Jacob served 7 years to get Rachel. Grabe! 7 taon, ha? May tama ba rito? Yes. Iyan, 7 taong nangligaw. Ang tindi nito. Brethren, not 7 days, I tell you. Not 7 weeks, not 7 months, I tell you. But 7 years. Are you still with me? Hello? Nakikinig ba kayo? Grabe, excited ako sa pinag-aaralan natin. Grabe, nanligaw. 7 years. Ako yung pinsan ko, doktora. Alam mo naman yung doktora, mga 9 years yan. Kasi mag-board exam ka pa eh. May pre-med. After pre-med, magme-med ka na. Another 4 years yun. And magbo-board ka. It takes 9 years to become a doctor. Nagkasakit pa yung tatay niya. Tapos, di nag-alaga siya. No? Yung boyfriend niya, hindi na nakatiis, naghanap ng iba. This is very true. Uy, ba't ka ba na-chismis? Ba't ka ba nabanggit? Gano'n na rin yun eh. Pero na-realize nung boyfriend niya, he got the wrong woman. So, bumalik siya sa pinsan ko, kaya ang pinsan ko ayaw niya. Ito pa ba rito? Hindi na binigyan ng second chance. I don't know. Tao pa ba? Eto, grabe si Jacob, oh. 7 years. Ang tindi, ha? So, ituloy natin ang pagbasa. Ayan. Ayan, sabi rito. Ituloy natin. I'm reading from Genesis 26, verse 19 to 30. So, Jacob served 7 years to get Rachel. But they seemed like only a few days to him because of his love for her. Grabe, no?
7 years, pero parang ang ikli lang sa kanya. Kasi talaga daw siya ay nagmamahal. Ayun. Alam mo na, kapag ikaw pala yung nagmamahal, walang mahirap, walang malayo, walang mahal, walang matagal. Hello? Are you still with me? Kapag ikaw pala yung nagmamahal, wala palang mahirap, wala palang matagal, wala palang malayo, wala. Isipin mo, 7 years, parang sa tingin niya, wala. Ano yan? Chicken. Caring-carry ko yan. Wala yan. Kayang-kaya ko yan. Grabe. Tuloy natin ang pagbasa. Yan, no? Then, verse 21 na tayo. Then Jacob said to Laban, "Give me my wife. My time is completed and I want to make love to her." So Laban brought together all the people of the place and gave a feast. But when evening came, he took his daughter Leah and brought her to Jacob, and Jacob made love to her. And Laban gave his servant Zilpah to the daughter as her attendant. Masarap maging mayaman no? May mga attendant no? Na kapag nakapangasawa ka, yung asawa mo, minani, miyaya. No, kita pa ba rito? Kaya huwag yung mag-aasawa ng mga mahihirap. Okay lang, in love talaga. Pero ang galing nito, di ba? Di ba yung mga mahiyaman, di ba nabalitaan yung mga artista? Bata pa sila, may iyaya sila eh. Hanggang nagkasawa at nagkaanak sila, may iyaya talaga sila eh. Sarap maging mayaman. Pero, huwag kang yayaman ha, na yumaman ka dahil sa mga flood control projects. So, huwag kang yayaman sa ganung paraan. Okay. So, are you still with me? So, ayun, no? Yan, sabi. Yan. Nasaan na tayo? Yan. But when evening came, he took his daughter Leah and brought her to Jacob, and Jacob made love to her. 24. And Laban gave his servant Zilpah to his daughter as her attendant. When morning came, there was Leah, so Jacob said to Laban, "What is this you have done to me? I serve you for Rachel, didn't I? Why have you deceived me?" Grabe si Laban. 7 taong nagtiis si Jacob para kay Rachel. Binigay si Leah. Grabe naman talaga. Ano kaya pakaramdam mo pag gano'n? Di ba? 7 taong kang naglingkod namang isipin mo, nag-igib ka. Nagsibak ka ng kahoy. Nagbit-bit ka. Di ba? Sinamahan mo sa palengke. Tumulong ka sa pagre-repair ng bahay, etc. And after 7 years of serving, iba ang binigay, si Leah yung panganay. So ituloy natin ang pagbasa para lubusan nating maintindihan. Yan, nandito na tayo sa 26, verse 26 na tayo. Laban replied, "It is not our custom here to give the younger daughter in marriage before the older one. So finish this daughter's bridal week, then we will give you the younger one also in return for another 7 years of work." Natapaho ba rito? Sabi ni Laban, alam mo, kami rito may kaugalian Hindi pwedeng nag-aasawa una yung mga bunso So matatanda muna yung pinag-aasawa. Nakikinig pa ho ba tayo rito? Yun. Kaya kung meron kayong nakakatandang kapatid, paunahin nyo na yun. Pero kung ayaw pa niya, unahan mo na. Marami kasing pamahiing ganun Tsaka pangalawa yung sukob-sukob daw, di ba? Sa isang taon, bawal daw magkasawa yung dalawang magkapatid. Daming pamahiin ng mundo. Okay, kanya-kanyang kultura yan kanya-kanyang pamahiin. But what I'm saying, pero hindi ko sinasabi na itong pamahiin, kultura nila Laban is biblical lahat. No, I'm not saying, hindi ko sinasabi na ito talaga yung sa Diyos. Walang ganon. Kasi kanya-kanyang kultura yan kanya-kanyang pamahiin yan So, ganon yun. So, ngayon, ito yung hamon niya. Patapusin mo lang yung bridal suite, tapos ibibigay ko sa iyo si Rachel. O, tingin kayo rin sa magandang lalaki sa harapan. Nakikinig ko ba kayo? Pero, 7 taong ka uling magsisilbi sa akin. Wow. Grabe ito. 14 years yun. 7 taon ka uling magsisilbi sa akin. Antindi. Another 7 years. All in all, 14 years to get
No? The love of your heart. Grabe, no? So, ituloy natin ang pagbasa para lubusan nating maunawaan. Ang tanong ay ito, pumayag ba si Jacob o umatras na o sumuko na? Tingnan natin. Tingnan natin. Finish, 27 na tayo, no? Finish this daughter's bridal week, then we will give you the younger one also in return for another 7 years of work. And Jacob did so. He finished the week with Leah, and then Laban gave him his daughter Rachel to be his wife. Laban gave his servant Bilhah to his daughter Rachel as her attendant. Jacob made love to Rachel also, and his love for Rachel was greater than his love for Leah, and he worked for Laban another 7 years. Challenge accepted. Challenge accepted. Another 7 years for Rachel. Grabe! Ano ang masasabi nyo? No. Kaya yung mga manliligaw ng anak mo, yung mga pa-boyfriend ng anak mo dyan, subukin mo yan. So, di ba may tama ba rito? Subukin mo, i-test mo. Para dinadaan ka lang sa mga ano-ano. May dak lang yan. Nanawa mo ba natin? Challenge accepted. Grabe. So, tinanggap niya. So, another 7 years for the love of his life. Grabe. So, ibig sabihin, talagang in love talagang si Jacob. May tama ba rito? Ano sumasagot? In love talaga si Jacob. Kaya ngayon, tingnan natin, no? What are the elements of true love, no? What are the sacrifices of true love? In fact, kung kayo naglilista, malilista na ninyo in these verses. May tama pa ba rito? Pero tingnan natin sa John 3:16. Ang John 3:16, the center verse of the Bible. Ito na talaga yung pinakasama rin ng Biblia, the center verse of the Bible. Ito na talaga yung buod. Amen ba? Kaya pasensya na sa mga Mormons, ang mga Mormons may Book of Moroni. So, hindi accepted yon. Pasensya na sa mga Sabadista. Meron silang libro ni Ellen G. White. So, hindi yon. Pasensya na sa mga Muslim, meron silang Quran. So, hindi yon. Pasensya na rin sa mga Iglesia ni Cristo na may mga binago sa Biblia para palabasin si Kristo'y tao lamang. Ganun din ang Jehovah's Witnesses. So, pasensya na sa kanila. May tao pa ho ba rito? So, basahin lamang natin ang totoong Biblia. No? The Old and New Testament from the King James Version and down to the New Version sa mga panahong ito. Naunawaan po ba natin? So, ayun. So, in the book of John 3:16 says, for God so loved, pakisabi so loved. This is not an ordinary love, unexplainable love, immeasurable love, cannot be fathomed. Ang hirap nitong suriin at sisirin talaga. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Ito pa ho ba rito? Yan. Anong sabi rito? Yan. John 3:16 na ano nyo na? Nakita nyo na po ba? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So, hindi ordinary love, immeasurable, unfathomable, cannot be kahit na ano pa measuring device, o wala, hindi ito masusukat, no? Yung pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat. Pakisabi sa ating lahat. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa. Pakisabi kaisa-isa. Pag sinabing kaisa-isa, bigaten. No? Binigay niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus sa makasalanang mundong ibabaw na ito upang sino man nasa kanya'y maniwala, tumanggap, no? Ay magkakaroon ng buhay na wala hanggang sa langit at hindi na mapapahama. Okay. So, ganito yun. Number 1, sacrifice of true love. Yung ikaw ay nagbibigay, di ba? Kahit na walang kapalit. Pag ikaw ay nagbibigay at merong kapalit, you are a business person. You are an investor. Amen po ba?
May tao pa ho ba rito? Kaya pag merong nag-break, nagbabawian eh. At pag may nanligaw at hindi nasagot, akin yung mga binigay ko, hindi mo naman ako sinagot eh. Hello? So ang totoong pag-ibig pala, one sacrifice of true love, you are giving, not expecting something in return. Kaya sagutin ka, kaya hindi, kaya tanggapin ka, kaya hindi, kaya ibalik, kaya hindi, na ipakita mong mahal mo. May tao pa ho ba rito? Kasi maraming nanliligaw at gagastos lang. Kapag alam nilang sasagot eh, at may talagang, parang namumuhunan sila. May tao pa ho ba rito? So hindi ganon. Kung talagang nagmamahal ka, whether itanggapin yan o hindi, o bigyan ka something in return or not, okay lang. May tao pa ho ba rito? Basta ang mahalaga, nagmahal ka. May tao pa ho ba rito? Ganon ang Diyos. Minahal niya tayo, nagkatawang tao, namatay sa krus sa Kalbaryo, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya tanggapin natin siya kay hindi, walang problema sa Kanya. Basta mahal niya tayo. Kahit nag-iisa na lang akong makasalanan, mamamatay pa rin si Jesus para sa akin. Kaya lang, pag hindi ko tinanggap yung salvation niya, yung Kanyang true love, walang nangyari sa Kanyang anything bad. Sa akin may nangyaring masama. Amen. Kasi impyerno ang pinuntahan ko. So, isang sakripisyo ng totoong pag-ibig, yung nagbibigay, na hindi nag-i-expect something in return. E tao pa ho ba rito? Palakpakan natin si Lord. Kaya, nawa, paglingkuran natin ng Diyos, mahalin natin ng Diyos, magkaloob tayo. Huwag tayong mag-expect something in return. Basta ginagawa natin yan kasi mahal natin ang Diyos. At kahit na sino pa, kahit na ano ba man yan, basta alam natin, mahal natin, give your best. Dapat ang mag-motivate sa atin ay pag-ibig. Pag-ibig ang mag-motivate sa atin. Ginagawa ko to dahil sa pagmamahal. Kasi alam mo, kung walang pagmamahal, walang sakripisyo. Hindi ka magbibigay, hindi ka magkakaloob, pera man ito, anything, no? Wala. Hindi ka magbibigay. May tao pa ho ba rito? So, write it down. So, yan eh. So, ang totoong pag-ibig is not expecting something in return. Basta alam mo, nagmamahal ka. Sometimes, even without appreciation and recognition. Kaya, alam mo, meron akong pinsan. Pinag-aaral niya yung kanyang kapatid talaga na gusto. At pagkatapos, inaksaya lang nung kapatid niya, yung pag-aaral, yung pagpapaaral niya, biglang nag-asawa. Hindi nagtapos. Kinausap ko siya. Sabi niya, okay lang yan. At least, binigay ko sa kanya yung alam kong the best. Kung hindi niya pinahalagan, pahala siya. May tao pa ho pa rito. Kaya parents, elders, lahat tayo rito, just give our best sa ating mga mahal sa buhay. Ipag-pray natin sila at ibigay natin the best sa kanila. Sana, kung hindi man nila gawin yung the best nila, in return, nasa sa kanila na yun. Basta mahalaga, binigay nila natin yung the best sa kanila. At sana ma-appreciate din nila yun. Amen po ba? Na meron talagang mga taong nagsasakripisyo. May mga magulang na nagsasakripisyo para sa anak. May mga totoong naglingkod ng Diyos na nagsasakripisyo para sa gawain ng Diyos. No? May mga nagsasakripisyo talaga sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral. No? At ang Diyos mismo, sobra ang sakripisyo sa atin. Ito pa ho ba rito? Amen, amen po ba? So yun yun. So tuloy natin ang pag-aaral natin. Tuloy natin. Ang true love ay eto. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa. So isa lang binigay pa niya. Matapa ba rito? Ano sa masagot? So ang ibig sabihin ng true love, kahit mawalan ka na. Hello. Kahit mawalan ka na. May tao pa ho ba rito? Alam mo, sumasakit yung ulo ko sa dami ng gastusin sa church.
Hindi ko alam kung paano ko i-handle lahat ng gastusin sa church. Kasi pag head ka, hindi lang main, kundi lahat ng kabuuan, dagan-dagan mo yan. May tao pa ho ba rito? So hindi ito alam ng marami. Ito po yung nangyari, tapos na ito, hindi ko nasasabihin kung kailan at hindi ko na rin sasabihin kung sino yon at nagastos na naman yung binigay niya. Sakit-sakit talaga ng ulo ko sa maraming gastusin. At habang ako'y nakaupo sa kinauupuan ko, may dumating na baba. May tao baba. May dumating na may dumating na sister. Binagsak sa akin yung 50 mil. Inabot niya yung 50K. Napaganon ako. Bakit? Binigay po ito sa akin ni Mami. Mami niya. O ba't mo sa akin binibigay? Tingnan ako. Wala siyang binawas ni 5. Bakit mo binibigay sa akin? Sige na po. Gastusin niyo para sa ministry. Grabe. Alam mo, may tao ba ba? Sound. Alam mo, sa buhay na ito, pag legit ang gastusin mo para sa sarili mo, pag legit ang gastusin mo para sa pamilya mo, lalo na para sa Diyos, nagpapadala ang Diyos ng tutulong. Oh. Binagsak niya yung 50K, inilagay niya sa harapan ko. Bakit? Sabi ko, gamitin niya po para sa ministry. Bigay po sa akin yan yung Mami. Mami niya mismo, panggastos niya, everything ko sa hindi ko alam kung para saan yun. Hindi naman siya bibigyan ng Mami niya ng anything eh. 50K is not a small amount. Lalo na sa panahon ngayon na pataas ang bilihin. No? So, na-sacrifice na yun kahit walang natira sa kanya. Ako'y nagpapasalamat sa, sabi ko nga, kung bakit, nung kumanta nga yung mga mami natin doon sa Patay, sabi ko, ulitin yung kanta at i-record ng gusto. Nung nakaraan na record, kaya lang nasa gilid eh. I-record ulit harap. No? Sabi ko, isang dahilan kung bakit ako nagtutuloy kay Lord, despite na maraming problema, pagsubok, laban ng buhay, despite na walang salary, no? At minsan maraming gastusin sa buhay pero hindi alam kung saan dadamputin. Kasi may mga babae at lalaki sa KOJF willing to sacrifice. Hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit yan eh. Basta ang alam ko, Luke 21:1-4. Yung lahat binigay talaga nila. Kasi kung walang mga babae at lalaki sigurong nagsasacrifice, lalo na ang Diyos na yung kanyang sacrifice, siguro hindi ako magtutuloy. May tao pa ho ba rito? Walang sumasagot. So, missing ko, wala siyang binawas. Pinabot niya sa akin yung 50K. May tao pa ho ba rito? So, at nireport, nung ginastos ko yung 50K, ina-itemize ko talaga. Enumerate ko lahat ng gastusin, saka pa pinakita sa kanya. Ito yung ginastos ng 50K mo. Para maipakita sa kanya na hindi ko ninakaw. Sabi nga ng anak ko, si Attorney Diyos, pag-pray natin siya kasi nasa ombudsman na po siya. At alam niyo naman yung ombudsman, ang kinakasuhan niyan tiwaling opisyal. So please, pray for him like never before. Nasa ombudsman na po si Attorney Diyos na yun. Dati siyang nasa Accra Law Firm, the biggest law firm in the Philippines. Pero yung classmate niya, kaibigan niyang valedictorian, close niya yun eh. Napunta ng ombudsman at sinabi sa kanya, apply ka rito. So nag-apply siya. So si Attorney Diyos nagtapos ng Ateneo Law School, second honors lang. At so nag-apply siya ng ombudsman. So nasa ombudsman na siya starting August 25, I believe. Bago lang.
So, nasa ombudsman na siya. So, please pray po rin kasi ang ombudsman, ang kinakasuhan nito, duly official. Tao pa ho ba dito? So, balutan siya ng dugo ng Panginoon. At ang sabi nga niya, no, i-subscribe natin yung kay OJF Church, YouTube, kay TikTok, Instagram, social media, pinapalakas natin ng lubusyan, ay sabi nga niya, dito sa kay OJF, yung kabuuan ng kay OJF, wala ritong nagnanakaw. Kasi ako nag-audit niya. At ako mismo nagbibigay, nagkakaloob. May tao pa ho ba rito? Wala pang sumasagot. Ayun. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Gusto niyong palakpakan ng Diyos? Ayan. So, ayun yun no? Kahit na walang, ang totoong nagmamahal, kahit walang kahit wala nang matira. Di ba ganun ang totoong mga magulang, hindi nila alam? Ako, naranasan ko yan na minsan, yung mga anak ko ay, pa-order ka na. Hindi ako maka-order. Bakit? Kasi pinapauna ko sila Pagtapos na sila at may natira, saka ko order. Pag wala, titingnan ko nila kung may matitira sa kanila. Yun na lang ang akin. May tao pa ho ba rito? Alam nyo, ibig ko yun na tayo ay may true love, marami tayong sacrifices. Nakaka-relate kayo sa mga sinasabi ko. Amen? Amen. At nawa, makita yan ng mga ating totoong minamahal. At nakikita naman talaga nila. Daman-daman nila, sabi nga nila, feel na feel. Hindi lang sa hanggang balat, tusok talaga hanggang bone and marrow. Alam niyo yung marrow, yung parang bulalo, di ba? May utak doon. Yun ang marrow. Yun. So, okay? So, kahit na walang matira, kung talagang nagmamahal ka, kahit wala na matira sa'yo, maubos sa sa'yo lahat yan, everything. No? Kung talagang nagmamahal ka. May tao pa ho ba dito? Yan. So, minsan nga meron isang babae, lihim niyang minahal ng isang lalaki at pinaglingkuran niya ito. Dumating ang time, sasaksakin ng lalaking iyon, siya ang humarang. Tapos, na-discover ng lalaking ito, yung diary, nabuhay yung babae may diary, nalapag-alaman niya, at tagal na pala itong naglilingkod sa kanya, sinasalba yung buhay niya. Kaya noong natuwa siya, na nalaman niyang buhay yung babae na mamahal sa kanya ng lubusan, sabi niya, ang tagal mo na palang sinasalba ang buhay ko. Gusto mo ba ng bahay? Gusto mo ba ng kotse? O share sa kumpanya? Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo, ibibigay ko. Ngayon, sabi ng babae, isa lang. Bigla siyang nag-isip-isip yung lalaking mayaman. Kasi mayaman Nako, baka parehas din ito ng iba na may motibo. Sabi niya gano'n. O sige, anong gusto mo? Dahil sinalban mo naman ang buhay ko ng maraming beses na naglilingkuran mo ko, kaya ka pala alalay ng alalay sa akin kasi mahal mo, I mean talaga, nagmamahal So, name your price. Car? Expensive and beautiful car. Kagaya ni Diskaya, na Rolls Royce. Kaya niya binili dahil sa payong. Grabe naman yun. Makabili nga ng payong na merong Rolls Royce. Nakikinig po ba tayo? So ngayon, shares, house and lot. Sabi ng babae, just one. Isa lang. O sige, ano yun? Ready na ba kayo? Gusto niyo bang malaman? O iyan next Sunday na lang. Kung makakarating ako. Kung hindi makakarating, next month. So gusto niyo na ngayon? Okay. Just one, sabi ng babae. So ano yun? Kinakabahan na rin yung lalaki Mukhang nabigla siya Name your price Ang bihira. Sabi ng babae, just one. One hug. Isang yakap lang.
Grabe. Yun ang kapalit, isang yakap lang. Kaya kung meron diyang may mga sakit, ha? At hindi gumagaling, baka ang kailangan niya ay yakapsul. At pag hindi pa rin gumaling sa yakapsul, baka kailangan na ng kispirin. Glory to God. So, ayun, just one hug. Nasaking lalaki. Alam mo, hindi na pinakawalan ng lalaki yung babaeng ito. Talagang, ito na ang babae para sa kanya. Kasi sobrang yaman niya eh. Habol lang ng babae sa kanya yun eh. Kaya, pagbalik niya uli, nasa hospital pa yung babaeng yun eh. Pagbalik niya ng hospital, wala na. Aray ko. At nag-iwan ng message na okay na yon. Naramdaman ko naman yung mga yakap mo eh. Bayad ka na. So, I have to go. Talagang walang motive eh. I have to go. Alam mo, yung lalaking yun, talagang ano eh. Hindi, habulin ko siya! Parang pelikula. Habulin ko siya, inahabol niya talaga. Tapos, nasa airport na, palipad na eh. Naalis na talaga eh. Sabi, hindi niya pinakawalan. Sige yan, kinikilig. Napag-alaman niya, true love siya ng babaeng yun. Amen? Yan. Alapakan natin si Lord. Sa lahat ng may true love dyan, ina naman ng mga may true love. Ina naman hindi makapalakpak eh. Ayan. Yun eh, no? Kahit mawalan ka, at ang true love, kayang isakripisyo, kahit yung pinakamahal, pinaka-espesyal. Hindi lang handang mawalan, ha? Pinaka-espesyal, yung something, talaga pinaka-ingat-ingatan mo. Di ba ganun si God? Yung kaisa-isang buhay niya, binigay niya sa krus ng Calvary. Tama? Oh. At anong sabi niya sa John 10, di ba? Kusa ko itong binigay. Hindi ako pinilit dito, kusang loob ko to. So basahin niyo yung John 10 na yan, makikita niyo yung sacrifices ni Christ dyan, nung siya ay nagkatawang tao, no? Sabi niya gano'n kung saan ko itong binigay. Hindi ako pinilit dito. Talagang nagkatawang tao siya, namatay siya sa albaaryo, kung saan niya ito. At hindi ordinary yun iniwan niya ang langit para lang sa atin. Grabe. Yun ang reason kaya ako nakapag full time It moves me, no? To enter the full time ministry. Ganun po yun. Naunawaan po natin. Kasi kung hindi ko nakita yon, hindi ako magpo-full time. Kaya hindi naman biro ang mag-full time ha. At totoo lang. Laging may battle. Totoo yun. Hanggang ngayon, laging na lang may battle. Wala ka namang sahod, di ba? Hindi mo alam kung kailan ka magkakapera. Ganun yun So, naunawaan po ba natin? So, willing mong ibigay, pag may true love ka, willing mong ibigay, kahit na walang matara sa'yo, kahit something special yan. Something special. Talagang mahalaga sa iyo yan. May tao pa ho ba dito? Yun. Yan. At, hindi lang yun. Pati buhay mong kinakailangan. Hello. Pati buhay. Naunawaan ninyo, marami pa kayong pwedeng ilista. Hindi lang naman ito. Meron pa kayong maidadagdag dyan. Pero alam mo, pati buhay. For God so loved the world that He gave. Kung hindi niya mahal na tayo, hindi niya ibibigay ang buhay niya. Something valuable, something special. No one can compare.
Kaya sana pag-aralan niyo yung mga lyric, no? Ng mga kinakanta natin, especially mga love songs for Jesus, yung mga pang-pastoral. No? Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Kasi iniwan niya ang langit para sa atin Alam mo, nung nilikha tayo ng Diyos, nadumihan na nga yung kamay niya Kasi galing tayo sa alabok Hindi naman tayo galing sa unggoy Kaya yung evolution ni Charles Darwin, mali yun. Ang alam ko, na-born na din si Charles Darwin bago namatay Kaya hindi niya na nabawi yung evolution theory niya. So ngayon, nadumihan si God nung nilikha niya tayo. Tapos inihinga niya yung kanyang espiritu. Kaya tayo, Trinity tayo Spirit, soul, and body. Trinity. Ganon din si God, Trinity. Father, Son, and Holy Spirit. Kaya yung Genesis 1:26, let us created man and in our image and likeness. Sinong kausap niya? Angel? Hindi. Kasi hindi kamukha ni God ang angel. Tayo ang kamukha ni God. Created in His image and likeness. Kaya yung the word na God doon, sa Hebrew word is Elohim. Plural form yun. Pag singular, El Elyon, El Adonai, El Shalom, El Shaddai. Singular form yun. Pero pag Elohim, plural form yun. Kaya sa Old Testament pa lang, may Trinity na. Let us make man according to our image and likeness. Elohim said. Alam mo yung sa Israel, yan. Ilang bansa na rin ang naikutan ko, siguro mga siyam. Nakasyam na bansa na rin ako. And more nations to come. Sa siyam na bansang napuntahan ko as of now, ay ang gusto kong balik-balikan ko, kahit doon ako mabuhay, tumira Israel. Hindi ito kaganda ng kasing ganda ng mga Disneyland. Iba yung Disneyland, iba yung Disney Sea, hindi ito kaganda ng mga Dubai Mall o ano pa mang mga tourist and scenic spot. Nakikinig ko ba kayo? Hindi ito kagaya ng mga Bohol, Boracay, Palama, Walawan, Puerto Galera. Nakikinig ko ba tayo? Pero alam mo, ang sarap mamuhay sa Israel. Yung presence ni God. At yung nababasa mo sa Bible, mismo nandun ka At saka ang mga Israelita mababait. O wala kang mababalitaan sa Israel na ni-rape, minolestya, pinabuso. Sa Arab nation, meron. Sa Israel, wala. Mapagmahal sila. Mataas sila kung magbigay ng sahod. Kaya ang mga Israelite na galing ng Israel, gustong bumalik pa ulit-ulit. May tao pa ho ba rito? So, ganoon. Kaya ako tatanungin. Gusto kong magbalik-balik sa Israel No? Noong nakaraan, niyaya ako ng pinsan ko at nawa, ilibre niya ako kasi mahal Wala naman akong pambayad doon. Magkano ginastos isang tao ron nung umalis kami? 100,000 yata per person. Hindi ako nagkakamali. Ngayon, baka hindi na ganoon. May tao pa ho ba rito? So, ano pong ibig kong tukuyin dito, no? So, ang totoong pag-ibig, tingnan natin siguro yung Romans 5:8 bago ituloy yung nanglabas yung mga kwento. Romans 5:8. But God demonstrates His love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Kahit daw tayo mga makasalanan pa, namatay na si Kristo para sa atin. Hindi niya tayo minahal dahil karapat-dapat tayong mahalin. Minahal niya tayo kasi mahal niya tayo. And that is an agape kind of love. Pakisabi, agape. A-G-A-P-E. The highest kind of love. Unmerited favor of God, unconditional love of God. Kaya ayaw mo sa Kanya, mamahalin ka niya. Alam mo, hindi ho biro ang maging lingkod ng Diyos.
Kapag ikaw ay laging nami-misinterpret ang lingkod ng Diyos. Pag ikaw ay hindi malambing, iisipin nila na isnab ka. Pag malambing ka naman, iisipin nila may motibo ka. May tao pa ba rito? Pag nag-preach ka na medyo maluman-lumanay, sasabihin nila malangya yung preaching mo. Pag medyo may tumbok ng konti, aray ko, hindi personal ako. Sino kaya nagchismis ng buhay ko rito? Mahirap ang maging lingkod ng Diyos, I tell you. Maraming beses na nag-iisa ako, I want to give up. Totoo. Oh. Kasi it's hard. Idagdag mo pang full-time ka, wala ka namang salary, hindi mo alam kung saan ka dadampot ng pera. No? Hindi mo alam kung saan mo kukunin ng maraming bagay. Nagtitiwala ka lang sa Diyos. Eh kung tinuloy ko yung tinapos ko at nagtrabaho dati ako sa Akay Philippines At kung tinuloy namin yung business namin, mas malaki ang kita sa business. Sarili namin yun Eh di meron akong security. Sa pagiging lingkod ng Diyos, walang security. Hindi mo alam kung may mag-aabot sa'yo o wala O baka utangan ka pa May tao pa ba rito? Kaya nga minsan sabi sa akin ng mga pulis kasi isa ngayon, ako ang Manila City Coordinator ng Bless Our Cups. Ang sabi sa akin ng mga pulis asan na po yung mga life coaches natin? Sabi ko, wala akong masasabi, wala akong magagawa. Yung mga life coaches na yon, hindi po kay OJF yun, hindi pa rin churches yun, na nasa ilalim ko. Kasi buong Pilipinas tayo, kaya lang, inasign ako sa Manila. So, I'm the Manila City Coordinator ng Bless Our Cups. Kaya pag meron mga special occasion, andun ako para magbasa ng Word of God at mag-pray. Ako yung kinokontak nila. Pag hindi ako nakakapunta, nagpapapalit ako. Tanong nila sa akin, nasaan na po yung mga life coaches natin? Sabi ko, wala akong masasabi kasi wala namang sahod yung mga yan Puro volunteer yan kung hindi nila kayo mahal, hindi nila mahalan Diyos, wala talaga sila. Kasi ilan kaming nagtapos. Nagtapos kami sa Manila Police District 33 graduates yun. But where are the 33 graduates? Hinahanap nila. Where are the 33 graduates? Batch 1 pa lang yun. Yung batch 2 meron pa. Where are they? Ang tanong nila sa akin as Manila City Coordinator, sabi ko, wala po ako masabi. Kasi ako, may tendency rin mawala din dito. Kasi wala namang, volunteer yan Mabuti nila, may mga pulis na marunong din, aabutan ka, bibigay sa'yo, in kind or money, marunong din sila. No? Pero yung iba, wala Wala namang pakialam sa'yo. May tao pa ba rito? So talagang ang magmo-motivate lang talaga sa'yo, ang pagmamahal mo sa'yo. So ito din yung kwento ko, pag nasa Israel ka, may mga lugar dito na sacred. So hindi ka basta-basta nag-iingat ka. Dapat inaalam mo yun. So ngayon, pag pupunta ka ng Israel, makakakita ka ng mga naka-straight ng kasuotan nila. Bata o matanda, mga hardliner yun. Ito pa ho ba rito? Tapos meron silang turban. May hat silang ganon, may turban sila. Nakikinig pa ho ba tayo? Pag pupunta ka sa mga sacred places, considered sacred for them, ang lalaki doon dapat nakaturban. Pero sila, lagi silang nakaturban. Ito pa rito? Pero yung mga modernong Israelite, paras din natin. Kung ano yung style natin, ganun din sila kasi mga moderno sila Pero yung mga hardliner, bata matanda, nakaturban yan. Ito pa ho ba rito? Yung mga babae, hindi na kailangan magturban. Kasi mahaba buhok yan No, gano'n. Kaya dapat yung mga babae magpahaba ng buhok para sa Israel. Kung wala kang turban, dapat naka-hoodie ka. So, listen very carefully. Alam niyo, para sa kanila, yung turban na ito, ang ibig sabihin niya, God over us. Yung Diyos mismo ang nasa ibabaw. Tumutulong, everything. Kaya kita mo, hindi matalo-talo Israel.
Kasi yun ang kanilang deklarasyon na ang Diyos nasa ibabaw nila. At ang tawag nila kay God, so para matuto kayo ng malalim, kasi baka marinig nyo ito, hindi nyo alam. Ang tawag nila kay God is Hashem. Hashem. H-A-S-H-E-M. Hashem. So pag narinig yung Hashem, Diyos yun na pinapatungkulan nila. Na ang ibig sabihin nun, God over us, God surround us. Hashem. May tao pa ho ba rito? Hashem. Kaya yung mga profile pic ko, makikita ninyo, Israel yun. At hindi sinasadya at nakapag-picture. So kung papalarin uli at luluobin ng Lord, gusto ko ulit makabalik ng Israel as soon as possible. May tao pa ho ba rito? Yung mga hindi ko pa napuntahan, puntahan ko kaya. So ano pong ibig kong tukuyin before we close? Mahalin natin ang mga bigay ng Diyos. Tao, kayo JM Ministry, trabaho, negosyo, tungkulin, gifts, callings, mahalin natin. Amen po ba? At hindi lang totoong pagmamahal, kundi true lang. Higit sa lahat ang Diyos. Sapagkat ang Diyos, yung pagmamahal niya sa atin, totoo, puro at dahisan. Amen? So tayong lahat ay tumayo. At habang tayong lahat ay nakayakot, nakapikit, singin natin sa Diyos yung true love na iyan na maisakabuhay natin. At naway lahat ng tao sa mundo ay mabuhay ng totoong pag-ibig. At naway lahat ng tao sa mundo ay hindi malimot o malaman at hindi malimot ang tunay na pag-ibig ng Diyos. At nawa yung nagising na sa katotohanan, naway wag malimutan yung totoong pag-ibig ng Diyos. Totoo po, maraming sakripisyo. Ang tuloy-tuloy na ang sakripisyong yan hanggang tayo ay mamatay, hanggang tayo ay kunin ni Lord, the rapture of the church. Alam mo kung bakit? Sapagkat yan ang katotohanan na tayo ay umiibig na tunay. But in return, nire-reward tayo ni Lord. Sabi ng Bible, we cannot surpass God. We cannot outgive God. Ano man yung ginagawa nating the best para kay Lord. O kanino man na para kay Lord. O saan man na para kay Lord. O para sa kayo JF Church na para kay Lord. Ako hindi pa rin ako sumusuko. Umaatras eh. Ang paniniwala ko, isang araw may sarili tayong church sa Gimba. Sarili talaga natin. Hindi ko pangalan. Pangalan ng church. Walang may-ari pagkit tayo. Hindi ako sumusuko. Somebody will give church for the KOJF. God will give us church in the KOJF. Itingin ba? No more renting. Para yung mga pera natin na ini-introduce, hindi na nasasayang. Pagpapalaki, pagpapaganda, pagpapa-aircon lang. At kung ano pa yung kulang at para yung mga manggagawa ng Panginoon, matugunan pa natin. Dumami pa yung mga manggagawa. Volunteer man sila, masuportahan natin sila sapagkat sila rin naman ay karapat dapat tulungan, lalo na kung full time. And I know God will give it us up. He satisfies
measure of our God. Hindi lamang po ang himba. Lahat ng chapters natin. Kasi ang main church, okay na yung ganan ko eh. Binigay niya na yung part ng lupang yun. That brought us to for as high as the heavens. At lahat pa ng pangangailangan ng church ay matugunan. Hindi ito pang sarili mo. Para lalo pang maparangalan ang pangalan ni Jesus. Every time na may needs ang church, yun ang prayer ko na matugunan. Every time na may needs ang mga attending, kahit malayo ako, sinicheck up kung abutin. Kahit kung magkaminsan, lumipat na sa iba, tapos biglang nagkasakit, pinabayaan ang nilipatan nila, andito pa rin kami, andito pa rin ako para sila abutin. Nananalangin palagi na ang bawat attendee ng KUJM ay tugunan ng Lord kasama ang kanilang pamahal sa buhay. Pangarap ko lahat ng ministry natin ay umunlad. And I know God will hear my prayer. Ganon din sa iyong personal na panalangin ngayon. Titingin ka ng Panginoon. Idagdag pa natin ang ating pagmamahal sa ating bansa. Inaagaw ng China ang West Philippine Sea. Hindi mananalo yun. Kasabay pa ng maraming corrupt government official sa ating bansa. Ang dami nating pare-request. But I know God is hearing our prayers. Sa oras na ito, kung meron kang prayer request, sige, ilapit mo sa Panginoon. Pero nawa, isama mo palagi ang Pilipinas. Isama mo na rin ang Israel. At ang maraming bansang nangangailangan ng kaligtasan ni Kristo. Isama mo na rin nawa ang ating mga church. Isama mo na rin nawa kami. Isama mo kami. With all my soul. Kung gusto pumatak ng luha sa iyong mga mata, ituloy mo lang. Sige lang. Sige lang. For I shall love the Lord
with all my heart, with all my soul, with all my mind. I love you for all the things you are, Lord. I love you for all the things you do, Lord. I love you, and help me love you more. With all my heart, with all my soul, with all my mind, Lord, I love you. All the things you do, Lord, I love you, and help me love you more. Sa huling pagkakataon, Lord, I love you mula sa kaibuturan ng ating puso. Taas po natin ang ating mga kamay patungo ng langit, maging lahat ng mga nagiginig at nanonood sa oras na ito, Panginoong Yesus. Ikaw na Diyos ang nagkatawang tao, at sa pangunguna ng banal na Espiritu, tinatanggap ko po ang iyong trula. Patawan po, hugasan ng iyong dugo na nabuo sa krusang Kalbaryo, baguhin, linisin. Pumasok ka sa aking puso. Ikaw na po ang magmaneho ng aking buhay. Kung ano ang kalooban mo, mangyari at magnat. Isulat mo po ang pangalan ko sa alat ng buhay sa langit. Bagamat pwede akong mawala muli sa iyo at mabura ang pangalan ko sa langit muli pag ako'y nag-backslide. Pero huwag niyo na pong ipahintulot nawa. Kapag mararamdaman po ninyo na hindi ko na kaya, ako po'y ibalik po ninyo sa inyong piling at ako po'y tutugon ng lubusan ka na. At sa oras na ito, ako na lamang po ang mananalangin, Lord, habang nakataas ang kanyang kamay patungo ng langit. Ang kanyang nervyos, ang kanyang kaba, ang kanyang takot, ang kanyang pag-aalala, ang kahinaan ng kanyang katawan, o anumang takot patungkol sa future, o anumang problema sa pag-aaral, trabaho, negosyo, pag-abroad, buhay sa abroad, mga mahal, sa buhay sa abroad, o anuman ang kinakaharap na problema sa oras na ito, pag-ipawiin niyo pong lahat. Bigyan niyo po ng tagumpay ang bawat isa. Bigyan niyo po ng kagalingan at himala. Tanggalin niyo po ang problema sa isip, maging ng aming mga mahal sa buhay, mga kapatiran. Wala rito ngayon pero nasa karamdaman, anuman ang kanilang kinalalagyan o problema ang kinakaharap, lutasin niyo po, Panginoon. Ibalik niyo rin sila, Panginoon, sa kanilang pagbalik. Isama nila ang mga nangawala pang iba at magsama-sama kaming muli, Panginoon, sa pagdulog sa iyong banal na presensya. Tanggalin niyo po lahat ng hingal, tanggalin niyo po ng lahat ng sakit sa puso. At sa muling examination, makita, Panginoon, na clear na po ang sakit sa puso. Makatayo po ng ganap, ano man ang problema sa tuhod, ay makatayo na ng ganap. At ano man ang problema sa dugo at sa atay. Hindi po maisa-isa, Panginoon, ang lahat ng problema, ang lahat ng sakit. Pero ang hiling namin, Panginoon, pagalingin po ninyo, makarinig ng lubusan, mawala ang Espiritu, Panginoon, ng kabingihan. Urabakarabashiri, yanda, rayanda, riyando, riyanda, riyande. Sa madaling salita, O Diyos, lahat ng sakit iyong pawiin.
Mula ulo ng talampakan, mula balat hanggang kaloob-looban. Maliit na problema, malaking problema, alisin niyo pong lahat. Bigyan niyo ng tagumpay sa lahat ng trabaho, negosyo at pag-a-apply, Panginoong Diyos. Bigyan niyo po ng tagumpay. Maranasan ng bawat isa ang pag-angat, ma-enjoy ang buhay na ito, at maging kabahagi sa patuloy na paglaganap ng salita ng Diyos buong mundo. Salamat po, Diyos, ng marami, at pati mga bagay na hindi namin hiningi, binigay nyo na rin po. Mga bagay na nasa puso namin at hindi namin nasambit, binigay na rin po ninyo ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa marami. Sa oras na ito, lahat ng nandito nakikinig at nanonood, magpasalamat na tayo sa Diyos. Magpasalamat na tayo. Yes, Lord. Alam ko may ginawa na ang Diyos. Ginawa na ang Diyos. Ginawa na ang Diyos. Ay nagtapat sa Kanya, ay susunod. Alam kong sa huling pagkakataon, declare it. Sa huling pagkakataon, alam kong may ginawa na. Ginawa na ang Diyos. Ang Diyos. Alam kong may ginawa na ang Diyos. Pagkat ako ay natapat sa Kanya, ay susunod. Alam ko ay ginawa ng Diyos. Amen! Praise the Lord! Magpasalamat tayo. Amen! Hallelujah! Lahat nga daw po ay ipagpasalamat natin sa Diyos. Amen? Isa muna po malakas na palakpak. Palakpak ng tagumpay sa ating Panginoong Jesus. Amen? At sa oras na ito, tayo po ay dadako na sa pangalawang bahagi ng ating gawain kung saan tayo po ay magbibigay. Amen? Ready na po ba ang bawat isa? Tayo po ay may mga sobre na pinaglalagyan ng ating mga kaloob. Amen? Naririyan po, at kung meron po rin kayo diyang mga kahilingang panalangin, isulat po natin ito sa likod ng ating sobre. Amen? At samahan niyo po akong basahin, mga kapatid, yung Pilipos 3:8 at saka yung Pilipos 3:10. Chapter 3, verse 8, chapter 3, verse 10. Si Apostol Pablo po ang nagsasalita dito. Amen? Sabi niya, oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Amen. At yung verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay
na mag-uli, makihati sa kanyang mga hirap, at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating salitang binasa. Tunay nga na sinasabi rito, ano ba yung mahalaga? Amen. Ano ba yung mas higit ng mahalaga sa buhay natin? Amen. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang mas higit na may halaga ay yung pagkakilala niya sa Panginoon. At maranasan, amen, maranasan natin, makihati tayo sa kanyang mga hirap at matulad tayo sa kanya. Yun yung mahalaga, amen? At sa pag-asang tayo may muling mabubuhay. Amen? Amen. So, ang sinasabi niya rito, mga kapatid, ay higit na mahalaga kesa sa ating pera. Tama po ba? Kasi yung pera po natin, amen, ay gagamitin lang natin. Amen po. Kung bakit ito po yung aking binasang verse, ay dahil po, gusto kong idiin na mas mahalaga po yung ating pagkakilala sa Panginoong Jesus. Higit sa lahat ng bagay na meron tayo. Mas mahalagang meron tayong eternity, eternal life, pagdating ng panahon dun sa piling ng ating Panginoon. Amen? Mas mahalaga yung ating buhay na walang hanggan kaysa buhay natin dito. Amen? Kasi ilang araw lang po yung ating buhay. Ilang years lang naman po ang ating buhay dito sa mundo. Amen. At mas higit na mahalaga yung ating eternal life sa piling ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung bakit po tayo ay nagbibigay ng ating mga ikapo at handog, ay isa po yan sa mga layunin. Amen po. Kung bakit tayo ay inutusan ng Panginoon. Amen. Bagamat kung basahin po natin yung Malakay 3:10-12 or Malakay 3:8-12 na ang ikapo at handog ay ibibigay natin sa Panginoon. Amen? Ang buong ikapo at handog natin ay ibibigay natin sa templo ng Panginoon para nga po sa pangangailangan ng templo. Amen? Para sa gawain, para sa pangangaral, para sa lahat ng pangangailangan ng kanyang templo. Amen. Ng iglesia ng ating Panginoon. Amen. At kapag ibinigay natin ng ating mga ikapo at handog, ay meron po yung pagpapala. Amen. Kapag tayo nagbigay ng buong ikapo at mga handog natin, ang pangako po doon ng Panginoon ay bubuksan niya ang mga durong awan ng langit at ibubuhos sa atin ng masaganang pagpapala. Amen. Ang ibig kong puntuhin dito, kung tayo ay magbibigay, ay tayo ipagpapalain ng Panginoon. Amen? Pangako niya sa Malakay 3:8-12 at puproteksyonan tayo ng Panginoon. Amen? Ang proteksyon ng Panginoon at pagpapala ng Panginoon ay para sa atin. Amen? At bukod doon, nagagawa natin yung mas mahalagang bagay. Amen? Sapagkat ang mga perang ibinibigay natin sa ating mga kaloob na ikapo at mga handog, yun po ang layunin, ang magligtas ng maraming kaluluwa. Amen? Ang magmisyon sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ang magmisyon sa lahat ng sulok ng daigdig. Ang lahat ng tao ay kailangang maligtas. Amen? Kung bakit tayo nagpapatuloy ng magbigay ng ating mga buong ikapo at mga handog, na tayo naman ipagpapalain ng Panginoon, amen, ay magagawa po natin yung mga mahalagang bagay. Ang magligtas ng maraming kaluluwa at ipakilala sa kanila si Jesucristo. Amen? Higit na mahalaga na makamtan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Masakabuhay natin ang buhay ni Kristo. Amen? Sabi nga kagaya ng binasa natin na maging kagaya ng ating Panginoon. Amen? Makahati man lang tayo sa kanyang pagtitiis o ano pa mang ginagawa. Amen? Makagaya tayo ng ating Panginoon. Amen po. So mga kapatid, kung tayo ay magbibigay ng ating buong ikapo at mga handog, ay ipinapangako ng Diyos ang tiyak nating pagpapalang walang sukat pagkalagyan. Amen?
At yun nga po yung protection din. At yun nga, isa lamang naman po rin ng dahilan, mahalagang bagay, ay yung tayo ay makapagligtas ng kaluluwa. Kaya patuloy nating sinusuportahan ang mga misyon ng lingkod ng Diyos. Amen po. Dahil sa panahong ito, sabihin natin na marami po daw Kristiyano, pero alam nating kulang pa. Bitin. Hindi kumpleto pa. Amen? Wala pa sa tamang kalagayan ng pangangaral ng ating Panginoong Hesus. Tama po ba? Kumbaga, hindi pa perfect na kung saan, ayun naman po ang mandate ng ating iglesia, ang dalhin sa perpektong kalagayan. Amen? Tayong lahat, ang ating kapwa, sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung mandate natin. Kaya nga po, tuloy-tuloy ang mga pagmimisyon ng man of God. Amen po? At yun nga po, kesa gamitin natin ang ating mga pera sa mga walang kabuluhang bagay, ipagamit na lang natin ito sa Panginoon. Amen? Dalhin natin sa kanyang templo, isuporta natin sa tracts and evangelism natin, isuporta natin sa ating church anniversary, isuporta natin sa mga pastor, full-time pastors. Amen? Yun ang mas mahalagang bagay na dapat nating ginagawa. Amen po ba? Sabi nga dito ni Apostol Pablo, inari niya ng kalugihan. Amen? Hindi niya na pinahalagahan yung mga bagay. Ang mas higit na bahalaga ay yung makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po. At yun din ang layunin natin sa ating kapwa, ang ipakilala sa kanila ang ating Panginoong Hesukristo. At tunay naman kapag tayo ay Kristiyano na at may relasyon na tayo sa Panginoon, ibinibigay naman ng Lord ang ating mga prayer. Amen? Mga prayer request natin. Nararanasan niyo po ba yun na kapag tayo ay nanalangin, dinidinig naman ng Lord? Amen? So, mahalaga yun. Mahalaga na si Kristo sa buhay natin. Amen? Mahalaga na si Kristo ang ating kilala at hindi yung mundo. Ang salita ng Panginoon at hindi yung mundo. Hindi naman masama ang lahat ng katagumpayan sa mundong ito. Amen? Hindi po masama yan kasi nandito rin naman po tayo at tayo rin naman ang nakikinabang. Pero, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo ay mas higit na mahalaga sa kanya si Kristo. Amen? At tayo bilang Christian, yun din naman po ang ating layunin. Amen po? Kaya mga kapatid, kayo po mga nanonood at nakikinig, instead na gamitin nyo ang pera nyo sa mga walang kabuluhang bagay o sa mga bagay lang na pansamantala, ang mas mainam po ay ating dalhin ito sa iglesia, sa templo ng Panginoon. Kapag dito natin ito dinala, ay sigurado po na tayo pagpapalain ng Panginoon at nagagawa natin ang mas mahalaga pang bagay. Amen? Kaya nga mga kapatid, tayo po ay nagbibigay dapat ng ating first fruit. Amen? At ang mga Kristiyano nga po ay nagbibigay ng first fruit. Wala pong pinipiling panahon o buwan ang ating pagbibigay ng first fruit. Kung kailan po tayo tumanggap ng ating unang bunga, tayo po ay magbigay ng ating first fruit. At yun nga po ang ating ika-po, gawin nating regular. Kung dapat tayo ay regular na nagbibigay ng ika-po at ng ating mga handog. Amen? At suportahan nga po natin ang ating darating na church anniversary na malapit na, December 21. Mga kapatid, yung ating uniform na t-shirt, nakikiusap po ako na bayaran na natin, kuhanin na natin, para naman po yung iba na wala pa, ay mabilhan din po natin sila. Amen? Kasi ang alam ko po ay ang unang magdaraos ng church anniversary ay ang Gimba, this coming November. At tayo nga pong main church ay December. Amen? So, marami pong preparasyong ginagawa at marami pong mga ginagawa every time, every day. Kasi ang mga lingkod ng Diyos ay patuloy doon sa Gimba na nagkakaroon ng mga funeral service. May isa nga po tayong kapatid roon na umuwi na kay Lord.
yung ating tagaluto, every camp natin dun sa Gimba, si Brother Jose, na napakasarap magluto. Amen? So, kailangan po natin na sumuporta sa iglesyang ito. Suportahan po natin ang lahat ng gawain po natin ng ating iglesia. At tayo po ay magbigay ng kaloob din sa mga man and woman of God. Kasi sila po yung walang sweldo, pero patuloy po ang kanilang paghayo. Every day, umaalis po sila. Humahayo po sila, nangangaral, nagliligtas. Amen? Every day po yun. Walang pahinga. Kahit nga natutulog, may tatawag. Amen? Walang pahinga. Kaya, mga kapatid, ang ating lubos na maitutulong sa mga man of God ay yung ating love gift para po sa kanila. At yun nga pong darating nating anniversary sa December 21 dito sa main church, yun nga po, na tayo'y magbigay na ng ating pledge. Mag-pledge po tayo para sa ating church anniversary. Magsulat po tayo ng pangalan. Ako si Maria Cristina Marfito, nangangako na magbibigay ng ganitong halaga para po sa ating church anniversary sa ganitong petsa. Amen. Yun po yung pledge. Amen. Bukod doon sa nakaraang linggo na sinabi sa atin para doon sa ating church vehicle na mag-pledge din tayo. Amen. O na, ito rin po na yun nga po yung ating church anniversary. Marami pong pangangailangan doon yung ating mga musical instrument, yung lights, yung compassion ministry pa para sa ating church anniversary. Marami pong tao yun. At marami pong tao ang ating pagpapalain sa pamamagitan po ng ating church, ng ating compassion ministry. Amen? Maraming magbibigay tayo sa kanila. At the same time, una nating ibibigay yung kaligtasan ng Panginoon. Natanggapin nila. Amen? Pero magkakaloob din tayo ng something na ating nakayanan. Amen? So, marami po talaga tayong plano na alam naman po natin na ginagawa po natin ito para lamang po sa kalawalhatian ng ating Panginoong Jesus. Amen? Yung ating letter, ibalik na natin yung letter natin. Tapos kumuha ulit tayo para sa iba naman. Amen po? Alam nyo mga kapatid, kung iisipin natin parang ang dami naman yan, pero di po ba? Parang kumisan naiisip natin na ganon, ganyan. Pero wag natin isipin yun. Ang mahalaga ay ang ating Panginoon sa buhay natin. No, kung bakit natin ginagawa ito, ay para lamang sa Kanya. Amen? Para din po sa mga kapwa natin na hindi paligtas. Di po ba masarap sa buhay natin, sa pakiramdam natin na tayo ay nagliligtas ng marami pang tao? Amen? Yamang nararamdaman natin na malapit na ang Kanyang muling pagbabalik. Amen po? Mas mainam pong maging makadiyos tayo kaysa maging makamundo tayo. Amen? Lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon, para sa Kanyang iglesia, para sa Kanyang mga lingkod, ay hindi po nawawalan ng kabuluhan. Amen? Ang lahat po ay may balik na pagpapala sa ating lahat. Amen po? Amen po ba? Uso po ba yung sakit? Papagalingin po tayo ng Panginoon. Poproteksyonan po tayo ng Panginoon. Sabi nga, hindi naman lahat ng blessing ay puro pera lamang. Amen? Hindi po. Lahat po ng ating tinatamasa, ang hangin, ang ating lakas, ang ating hininga, di po ba pagpapala yun na nanggagaling sa Panginoon? Pero sinabi nga po ng Lord na hindi naman tayo niya pababayaan. Amen? So, nais din ng Panginoon na tayo'y sumagana, gumaling sa sakit, at tayo ay maligtas. Yun po yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, magbigay na po tayo. Kayo pong mga nasa malalayong lugar, maging kabahagi po kayo ng gawain ng KOJF Church. Patuloy po kayong manood at patuloy rin po ninyong i-share ang aming videos, ang mga live stream na katulad nito. I-share po natin. At higit sa lahat, i-subscribe po natin ito. Amen?
Sa ganon, mas malawak at malayo ang mararating ng salita ng Diyos. At sa kabilang banda rin, ay hinihingi rin po ang ating mga ikapo at mga handog. Amen. Ang ating first fruit, support sa tracts and evangelism, support sa church vehicles. Amen. Katulad ng aking binanggit kanina. Amen. Makikita po natin sa sobre ang maraming ministeryo ng ating iglesia. Kaya po, mga kapatid, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik. Mas higit na mahalaga ay ang buhay na walang hanggang inilaan ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Sa takdang panahon, tayo ay makakapiling ng ating Panginoong Jesus. At kung meron nga tayong pera, ay gamitin natin ito para sa pagpapaunlad ng gawain ng Panginoon. Amen po? Huwag po natin kakalimutan ang man and woman of God, ha? Mag-love gift po tayo palagi sa kanila. Palagi. Sapagkat wala po talaga silang sweldo. Ang sabi ng Galatia sa 1:6, ang ating mga tagapagturo ay babahagian natin ng ating mga tinatamasang pagpapala. Amen? Galatia 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So lahat po ng ating ginagawa, ito po yung lahat na ay pawang mabuti para sa Panginoon. At tayo ay aani sa takdang panahon. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay magbigay. Amen. Walang papantay sa pag-ibig ng Panginoon. Siya lang ang ating buhay. Amen? Napakaganda ng inawit ng ating mga kapatid. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Tayo po ay sama-samang dumalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Father God, Lord, I pray in Jesus' name. Salamat po, dakilang Ama, sa araw na ito. Muli, Panginoon, sinasamba, pinupuri, pinapasalamatan ka namin ng aming mga buhay, O Diyos. Lord, napakabuti mo po sa aming mga buhay. Maraming nga pong salamat, O Diyos, sapagkat muli ipinaalala mo sa amin ang higit na mas mahalaga para sa mga buhay namin. Mas mahalaga na ikaw, Panginoon, sa buhay namin, ang aming ginagaya, pinaglilingkuran, pinagbibigyan ng oras at panahon. Maraming salamat po, dakilang Ama, sapagkat, Lord, tinutulungan mo po ang bawat isa na palaging magkaloob ng mga ikapo at mga handog. Lahat po, Panginoon, na hinihingi mo sa bawat isa ay patuloy na ibinibigay po ng bawat kapatid. Maraming salamat sapagkat ikaw po, O Diyos, ang tumutulong sa amin. Lord, I pray na lahat po ng nakakarinig ng iyong mga pangangaral ay magsakabuhay nito. Katulad nga po ng pagbibigay ng mga tithes and offering na ito, ng first fruit, ng pledges, ng sacrificial giving, Lord, I pray, kami pong lahat nga, dakilan Diyos, ay magsakabuhay nito. Magbigay kami ng the best, lalong higit sa darating na anniversary ng church. Magbigay ng the best sa mga man and woman of God. Magbigay ng the best sa lahat ng pangangailangan ng iglesyang ito. Ano mang ibibigay namin, dakilan Diyos, ay the best po para sa iyo. Lord, maraming salamat at dalangin ko nga, dakilang Ama, na higit mo pang pagpalain ng bawat isa. Ano man, O Diyos, ang dinaranas na kahirapan o pagtatagumpay ng bawat isa, O Diyos, ay isipin namin, Panginoon, ang laging mas mahalaga sa buhay namin ay ikaw lamang po, Panginoon. Wala na pong iba. Ikaw lamang po, O Diyos, sa buhay namin. Lord, I pray na marami pang pagpapala ang darating sa bawat isa. At uunlad ang bawat buhay ng bawat isa, dakilan Diyos. At wala po kaming gagawin kung hindi ibabalik lamang namin sa iyo, dakilan Diyos, ang lahat ng para sa iyo. Ang lahat ng papuri ng pagsamba sa pamamagitan po ng aming mga kaloob. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo po namin. Pinagkakatiwala ang lahat ng meron kami. Buhay namin, pera, o anuman ang aming source of income, Panginoon, sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ito. Lord, sa iyo po namin maingat na ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus.
Ang bawat isa ay magsabi ng Amen at Amen.